pangyayari sa loob at labas ng campus. Ako si Krisa Malabanan. Walang anggulong hindi ibubunyak. Ako si Maricar Dizon. Walang balitang hindi iba balita. Ako si Rupert De Leon. First News TV. Bawat detalye, alam mo. Mula dito sa Perpetual Calamba, ako si Rupert De Leon. Ako naman si Camille Bautista. Ito ang First News TV. Mag-aatid sa inyo ng pinakabagong balita sa loob at labas ng campus. Narito ang headline. University Pool, inaabangan na. estilo ng pamumuno ng Dean ng HASE, alamin. COA signing, isinagawa. At Sir Pradilla, sumalang sa pasok. Malapit nang matapos ang sariling swimming pool ng university. Silipin ng mga pagbabago sa report ni Camille Bautista. Live tayo ngayon dito sa actual construction na magiging... Inaabangan na ng lahat ng Perpetualites, mapa-teacher, staff, workers, o mapa-estudyante ang pagtatapos ng ating university pool. Sinikap ng University of Perpetual ang magbigay ng magandang facilities katulad na lamang ng pool. Lahat ng branch ng university ay mayroon nito. Ang university pool ay matatagpuan sa tabi ng gymnasium at ng oval. Sa kasalukuyan, tambak pa ng mga buhangin at mga semento. Ito ay 4 feet hanggang 6 feet ang lalim. Ayon sa aking nakapanayam na si Mang Doming Dado, isang supervisor consultant, sinimulan nila ang paggawa nitong August. Tinitiyak din nilang matapos ngayong darating na October 24 kasabay sa birthday ni Sir Anthony Tamayo. Ipagdidiwang na rin ang blessing ng university pool. Pwede nang magamit ito pagkatapos na magawa. Dahil dito, excited na ang lahat ng Perpetualites, lalo na ang may mga PE classes. At dahil sa binibigay na magandang facilities ng school, ay lalo nating mahahasa ang talento sa sports ng swimming. Sadyang napakaswerteng maging Perpetualites. Ako si Camille Bautista, nag-uulat para sa Perps News TV. Paano nga ba pinamumunuan ni Dean Gloria Sucha ang College of Arts, Sciences and Education? Alamin ang bawat detalye sa report ni Krisa Malabanan. Ang Dean ng College of Arts and Sciences o CASED na si Mrs. Lourdes Mucha na isa sa pinakamagaling at ginagalang dito sa Universidad ng Perpetual Calamba ay responsableng namumuno sa kanyang nasasakupan. Siya ay isang veterana sa larangan na ito, kaya naman hindi maitatanggi ang magandang relasyon ng kanyang mga kawani. Ang pamumuno ay hindi isang madaling gawain, kaya paano ba ito nagagawa ng ating Dean? Gandang leader o magaling o siguro you walk your talk. Kumbaga, maging example ka kung anong pinapagawa mo. Halimbawa, lagi kang on time sa pagpasok para masunod ng mga teachers yung pagiging punctual sa trabaho. Diba? Sa mga reports naman, bibigyan mo sila ng date na may allowance. Pag hindi pa nila na-submit, then you call their attention. Ano pa, sa ibang bagay, yun nga, maging huwaran ka, maging example ka, para naman susunod sila ng maluwag sa loob. Iintindin mo rin ang bawat persona, ang bawat kakayanan ng isang leader, ng isang teacher mo. Maging maluwag ka, pero hindi sa lahat ng oras. Kumbaga, may renda-renda. Kung lumuluwag na, medyo umaabuso na yung teacher, then you call their attention. So, kaya siguro ako naging magandang tagapasyon. Saka, nagtatrabaho ako hindi dahil may
nagbabantay, may superior na nandiyan. Kung hindi, ginagawa ko yung trabaho as dean na dapat as a leader hindi na binabantayan. Nagsanib puwersa ang university, ang DepEd at ang City of Calamba para sa Model Senior High School. Narito ang bawat detalye sa report ni Maricar Dizon. Lumagda sa Memorandum of Agreement ang University of Perpetual Help System Delta, Department of Education at City of Calamba nitong nakaraang August 16 sa Division Office Conference Room, Calamba City Cultural Affairs, Tourism and Sports Development Office kaugnay sa pagpapatupad ng K-12 program. Laman ng agreement ang pagbabahagi ng campus facilities at services sa mga estudyante ng Calamba National High School kung saan ay mayroon ng 20 estudyante ang kasalukuyang enrolled sa tourism. Pinangunahan ang MOA signing ng University of Perpetual Help System Calamba President Mr. Anthony Jose Tamayo, School Division Superintendent DepEd Calamba Dr. Mirna Pamplona at representative ni Mayor Joaquin Chepeco. Samantala, present din sa MOA signing ang School Director Arnaldo de Guzman, ASDS OIC Miss Ludi Pasagi, Calamba National High School Principal Dr. Seniza Montano at ilang coordinators at miyembro ng faculty. Ang MOA signing na ito ay para sa paghahatid ng mas kalidad na edukasyon at sa ikatatagumpay ng kailan lamang ay inilunsad na K-12 program. Mula dito sa Division Office, ako si Maricar Dizon nagbabalita para sa Perps News TV. Kung dati ay si Mang Patano, ngayon naman ay Sir Ian Padilla ang sumalang sa pasto. Tunghayan natin ang panayam kasama si Rupert de Leon. Perpetualites, kasama ko ngayon ang ating FCL coordinator na si Mr. Ian Padilla. Sir, good morning po. Good morning, Robert. Sir, maaari niyo po bang ilarawan ang inyong childhood at saan po kayo lumaki? Ako ay isinilang sa northern part of Cebu. At tungkol sa childhood life, masasabi ko ay very creative ang nangyayari. Sir, kanino po kayo mas close? Sa mother niyo po or sa father? Okay, noong maliit pa ako ay talagang hindi ko masasabi sa both aside kasi nga ay lumaki ako sa iba-ibang family. Sir, ano po ang hindi niyo malilimutang advice nila na hanggang ngayon ay dala-dala at isinasabuhay niyo po? Okay, ang advice na binigay nila sa akin ay yung pagkakaroon ng magandang ugali. Okay, kasama na dito yung behavior at saka yung pagkaroon ng maayos na buhay kaysa lalo na sa at present. Sir, kilala po kayo na tahimik na professor at napakakalmado. Sir, hindi po may iwasan. Paano po kayo magalit? Simple lang pag ako ay nagalit, talagang pag ayaw ko ay sinasabi ko rin na ayaw ko yung ganun. Okay, so mas gusto ko yung diretso kong sasabihin kaysa yung pinapatagal. Kasi doon ay nakukuri ko kaagad kung mali siya o ako ang nagkakamali. Sir, next po, fast talk, mabilis ang pagpili po kung alin po sa dalawa. Handa na po ba kayo, sir? Sige, okay lang. Ballpen or chalk? Mas gusto ko yung ballpen. Reading or writing? Mas gusto ko yung writing. Texting or calling? Mas gusto ko yung both. Mag-text at saka mag-call din. Coffee or soft drinks? Both, ayaw ko. Pero minsan uminom ako ng soft drinks. Jollibee or McDonald's? Mas gusto ko yung Jollibee. Kasi nga very accessible lalo na sa area ko. Nokia or Samsung? Usually Samsung ang mga binibili ko na gadget.
passed or failed? Mas gusto kong magpasa kaysa magbagsak. Dean Mutya or Ma'am Ocampo? Both. Si Mamutia at saka si Mamukampo. Ann Curtis or Christine Reyes? Gusto ko si Ann Cortez. Ito po yung pinakamatindi. Single or in a relationship? Ngayon. Okay, so still single. Sir, panghuli na lamang po. Dudugtungan lang po yung sentence. Ang FCL ay dapat pag-aralan at isabuhay dahil Ito ay tungkol sa paghuhubog ng ugali ng tao. Okay, sa values ito. Yung karakter ng mga estudyante. At hindi naman habang buhay naging estudyante ang isang estudyante. Ito ay nagiging magulang in the future. So mahalaga yung paghubog ng ugali na ito ay maipapasa doon sa mga anak o kasi sa ibang tao. Kasi sinasabi na ang karakter daw ay 100%. I'm Rupert De Leon for Perps News TV. At yan ang aming nakalap na mga balita. Samahan niyo ulit kami bukas. Walang balitang hindi ibabalita. Maraming salamat. Ako si Rupert De Leon. Walang anggulong hindi ibubunyag. Ako naman si Camille Bautista. Ito ang Bird News TV.